Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako nga pala si Janus ng Pinoy Techdad. Today, hindi tayo magre-review, hindi rin tayo mag-unbox bagkus mag-uusap tayo tungkol sa mga smartphone features na hindi hype. So ito yung mga smartphone features na talagang necessary and talagang mapapakinabangan nyo na hindi lang based on purely marketing or gimmick. So makakaasa kayo na sa video na to matututo kayo at magkakaroon kayo ng karagdagang kaalaman, or kung alam niyo na yung mga ibabahagi dito sa video, well, at least man lang ma-refresh yung kaalaman nyo tungkol sa mga smartphone features na to. At para tulungan ako sa video na to, well, kinausap ko yung ilan sa mga favorite tech YouTubers nyo para masali dito sa video yung sa tingin nila ay mga importanteng smartphone features. So right after this intro, abangan nyo agad kung ano yung mga smartphone features na yan. Bago ang lahat, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe dito sa channel natin kung gusto nyo magkaroon ng karagdagang kaalaman tungkol sa tech. At kung gusto mo naman ng tulong tungkol sa pagpili ng phone, pagpili ng laptop, or kung ano pa mang tech-related questions, inaanyayahan ko rin po kayong sumali sa Tech Tambayan by Pinoy Techdad na Facebook group kasi marami po tayong binabahagi doon at marami rin pong sinasagot ng mga katanungan doon. So magkita-kita tayo at mag-interact tayo doon sa group na yon. Alright, so simulan na natin agad kay Sir Sulit Tech Reviews. Hi guys, para naman sa akin yung feature ng phone na hindi lang for hype ay yung launcher. Kailangan yung tingnan din yan kasi kahit gaano pa kalaki yung battery capacity ng phone niyo at kung gaano pa kabilis yung chipset niyan, kung hindi naman ganun gaganda yung launcher, ang daming bugs, medyo mabigat pa talaga at napakadaming ads, sayang lang din, 'di ba? Mabilis malulobat yung phone niyo o kaya naman hindi magiging ganun ka-smooth yung experience niyo lalo na pa nag-i-scroll kayo, nag-open application dahil nga dun sa mabigat na UI or launcher. So, para sa akin, advice ko sa inyo, tingnan nyo din kung almost stock Android ba yung launcher or UI ng phone na bibili niyo at hindi talaga yun for hype lang. Malaking bagay yun. Malaking tulong sa performance at sa battery life ng phone niyo. Sobrang agree ako sa sinabi ni Sir Sulit Tech. So madalas kasi nating na-overlook yung user interface or yung launcher or yung OS na isang phone. Kunyari bumili tayo ng XOS from Infinix and then meron naman tayong Oxygen OS from a OnePlus phone. Alin ba dyan ang mas smooth yung user experience? Well, 100% masasabi ko sa inyo na mas magaan patakbuhin yung Oxygen OS na wala gaanong bloatware as compared sa isang XOS or maybe even a MIUI. So isa yan sa mga dapat nyo tingnan talaga pagdating sa isang smartphone. Pero meron din namang ibang mga tao na gusto talaga nila na jam-packed sa features sa software yung mga OS nila. So minsan meron talagang preferred na nila yung MIUI dahil madami talaga siyang extra features na hindi nyo makikita sa stock Android experience. So naman tingnan natin kung anong feature ang napili ni Paul Tech TV. Isang feature sa hindi hype, ang 4K resolution. Kahit i-zoom mo pa yan ng 2 times, hindi yan magbabago at malinaw pa rin. Kumbaga, mas malinaw to ng 4 times dun sa 1080p na video. Kung pogi ka na, 4 times kang popogi. Kung pangit ka, 4 times ka rin popogi. So nakita niyo naman, napaka-short and simple and kwela ng explanation ni Sir Paul Tech TV dahil ganun lang talaga yung personality niya. Kung gusto niyo lang medyo funny videos as well as very informative and napakagandang B-rolls, i-check out niyo yung channel niya. Pero patungkol naman dyan sa 4K resolution, totoo yan guys yung sinabi ni Sir Paul Tech. Kahit na i-zoom in mo, kahit na mag 2 times zoom ka na or maybe 3 times zoom, makikita mo na malinaw pa rin yung image and hindi pa rin tayo nagpipixelate sa video natin. That's a far cry from a 1080p or Full HD video na nakasanayan na natin. So kung ako sa inyo, kung meron kayong storage space, I would always shoot in 4K. Kasi minsan hindi natin alam na kakailanganin pala natin yung mas malinaw na image pag nag-zoom in tayo. So there you go, 4K video resolution. Hindi po hype yan. Maybe a few years back, medyo hype siya kasi hindi pa ganun kaganda yung video recording capabilities ng phones. But now, 4K 60fps, napaka-smooth and napaka-clear. Sunod naman, pakinggan natin yung sasabihin ni Sir Hardware Voyage. Yo guys, Mon nga pala ng Hardware Voyage at ang isa pang feature ng phone na hindi lang for hype ay ang super fast charging speed. Basta 60 watts pataas, panalong-panalo talaga dahil sobrang useful niyan, lalo na kapag nagmamadali tayo. Isipin mo, less than 1 hour lang, fully charged ka na. At kapag naka 120 watts ka pa nga,
nasa 15 minutes lang din ang charging time. Kaya again, hindi yan hype lang dahil mararamdaman mo talaga na hype sa bilis mag-charge ng phone mo. So fast charging, alam naman natin na sobrang bilis na talaga ng charging capabilities ng mga phones ngayon. Umaabot na tayo ng 120 watts, 150 watts, and maybe in the near future, 200 watts na yan. So gaano nga ba kabilis mag-charge ang isang 120 watts? Kung nagmamadali ka, fully charged ka na in just under 20 minutes, minsan 15 minutes. So ganun lang po kabilis from 0 to 100%. Parang naligo ka lang or kumain ka lang tapos na mag-charge yung phone mo. So if you need something like that in your life, like I do, grabe, hindi talaga hype yan guys. Kasi na-experience ko na before yung 10 watts, yung 5 watts, yung 18 watts, and lalo na kung malaki yung battery capacity, sabihin natin 5,000 to 6,000 milliamp hours, grabe, abutin ka ng 2 to 3 hours. So with the fast charging technology, again, napapababa na natin yan to just under 20 minutes pag naka 120 watts ka. Pero para sa akin, siguro ang safest na is around 50 to 67 watts. Happy na ako doon. Under 1 hour, tapos ka na mag-charge. So hindi talaga gimmick yung fast charging, and pagdating naman sa heat issues, yes, medyo umiinit yung ibang units, but for the most part, medyo nasolusyonan na nila, and maybe ilagay mo na lang sa tapat na electric fan kung sakaling kailangan mo talaga mag-fast charge. Next naman, pakinggan natin si Sir JC kung ano yung sasabihin niya. Hey guys, I'm JC Daily. Salamat Keanu sa pagsama sa akin sa video na to. So, every year, naglalabas ang mga brands ng bagong flagship smartphone. Madalas yung camera yung laging merong bagong feature. Nasubaybayan natin yung padamihan ng camera, pataasan ng megapixel, AI integration, at kung ano-ano pang mga flagship level na specs. Pero pagdating sa real world use, madalang lang yung iba magamit. Minsan, nagiging gimmick na lang. Sa dami ng camera features na nirelease sa mga nakalipas na taon, merong isa na maituturing ko na hindi gimmick at yan yung ultra-wide camera. Personally, mas pipiliin ko yung ultra-wide kesa sa zoom lens, macro lens, or telephoto lens dahil mas madalas ko lang talaga siyang gamitin. Mapa video or mapa photo, sigurado mayroong paggagamitan ng ultra-wide. Kung mahilig ka sa outdoors, mas madaming mapapasok sa frame pag naka-ultra-wide ka. Kung mag-group picture naman kayo tapos nasa indoor kayo, especially like restaurants, anything na masikip yung space, kasya kayong lahat pag gumamit kayo ng ultra-wide. Kung mahilig ka naman mag-vlog, yung ultra-wide saktong-sakto talaga sa ganitong use case dahil mas maraming makukuha na sa frame mo and sure ka na lagi kang nasa loob ng frame dahil mas malaki yung sakop nito. Dumating na ata ako sa point na hindi ko na kailangan magdala ng GoPro sa mga bakasyon or sa outing as long as na hindi ako magda-diving, yung ultra-wide lang ng phone, honestly, okay na. Kaya kung naghahanap ka ng bagong smartphone, pay close attention sa specs ng ultra-wide camera dahil siguradong magagamit mo to at mapakikinabangan. So ultra-wide ang napili ni Sir JC para sa isang phone feature na hindi gimmick. And para sa akin, I would tend to agree dahil maraming beses ko na napakinabangan yung ultra-wide na yan, lalo na sa mga tight spaces. Talagang mapapalawak niya yung makukunan mong picture. So, approved tayo dyan sa ultra-wide lens. Although meron lang ako isang komento tungkol sa ultra-wide lens, medyo napag-iiwanan siya in terms of quality. So, mas maganda sana kung mabalansin nila yung quality ng wide-angle lens as well as the ultra-wide. I'm still waiting for a phone na maganda rin yung quality talaga ng ultra-wide, mapa-photo man yan or video. Sunod naman, pakinggan na natin yung sasabihin ni Sir Richmond ng Gadget Sidekick. Another feature na madalas na overlook ng tao is the UI update, OS update, or whatever you call it. It's basically the firmware update. Now, what are the advantages na laging updated ang iyong UI? One is yung mga bugs nawawala. May naiiwan pero madalas na fix naman ng developer. Two is mas optimize yung iyong UI. Now, sometimes sasabihin sa'yo ng ibang tao na it would do more harm than good. Sometimes it's true, sometimes it's not. Well, very rare cases like yung kay Redmi 9T. Pag-update, the latest update na firmware, nag-crash, nag-dead boot. Of course, syempre, it's covered by the manufacturer. I would highly suggest na sumali kayo sa mga user group, mga community of this same phone para mag-check mo muna for other users na nakapag-update. Okay nga ba yung update o hindi? Ako naman on my end, lagi ko may update, na-push ang update, update na ako. Kung talagang malakas yung loob,
well, go for the update. But if you are a long-term user, the update would of course give you the optimal performance and push your phone to its highest performance. Nako, ito, very crucial ito kasi marami rin talaga na hindi gaanong tinitingnan yung OS support. But this is something that's very important. So, whether you have 2 years of OS support or 3 years or 4 years or even 5 years, that is something that you need to consider. Lalo na kung iisipin mo, gaano nga ba katagal bago ka magpapalit ng phone. So you will really need that mapa-security patches man yan or mapa-OS update talaga. Mapa-Android 12 to 13 to 14 to 15 and so on. So that is something that is really important to consider pag naghahanap kayo ng phone. Hindi lang po yung purong specs, but as well as how long does the software support last. But I just have to be clear guys na yung sinabi ni Sir Richmond na dead boot pag nag-update ka na nabibrick bigla yung phone mo, that is a particular issue that we need to address dahil mga select phones and phone models lang yung merong ganyang issue. So maybe we can make a full video about the deadboot issue. Let me know in the comment section kung interested kayo mapanood yan. Pero panghuli sa mga guests natin, bago ko ibahagi naman yung mga features na tingin ko ay very necessary para sa mga smartphones nyo, eto na si Sir Poy. What's up guys? Ako nga pala si Poy at isi-share ko sa inyo ang isa pang phone feature na hindi hype lang. Yun na yung pagkakaroon ng larger camera sensor at proper image processing. Kasi the bigger the sensor, the more light it captures. Meaning, mas makakakuha tayo ng higher dynamic range, mas sharp na image, at mas maganda ang performance sa low light. Kaya nga kung pansin nyo yung mga flagship phones ilang megapixels ang primary camera nila. Kay Pixel 6 Pro, 50MP. OnePlus 10 Pro, 48MP. May 12 megapixels pa nga Ano yon? iPhone 13 Pro Max. Pero yung camera sensor naman ng mga yon ang susolid. Kaya naman kung balak mong bumili ng smartphone na camera talaga ang habol mo, tignan mo kung maganda ang camera sensor, wag sa dami ng pixels. Alright? Back to you, Sir Janus. Nice! So yun guys, very clear yung explanation ni Sir Poy sa inyo na ang kailangan nyo talaga sa camera is not the huge megapixel count, but rather something that has a big sensor and maganda yung sensor quality niya talaga, as well as something that has a great image processing. Isang magandang example natin dito is the Pixel phone na hindi naman gumagamit ng napakalaking megapixel count sa camera lens niya, but rather kahit 50 megapixels or maybe kahit 12 megapixels lang, kayang-kaya ni Google pagandahin yung picture niya dahil sa napakagandang image processing. Kaya nga minsan makikita nyo sa mga ibang brands ng phones, may naghahanap meron bang Gcam app para sa phone na to dahil mas maganda talaga yung image processing ni Google compared sa other phone brands. Pero I'm not saying guys na pagdating sa ibang brands hindi na maganda yung image processing. Kanya-kanya kasi sila ng style ng image processing. For example, with the Xiaomi, usually you'll find something that's heavily saturated. So, depende talaga sa brand yan. And kailangan mo talagang i-research din na mabuti. I mean, you're gonna spend big money rin naman para sa isang phone. It's not a joke. So, you might as well do your research bago ka bumili ng phone. Kasi napaka-importante talagang malaman lahat ng kaya nyong malaman tungkol sa phone na to para satisfied talaga kayo once mabili nyo na. So thank you so much sa mga friends natin na tumulong para dito sa video na to at ibahagi yung mga gusto nilang phone features na sa tingin nila ay very necessary and very useful para sa inyo mga viewers na pag namimili na kayo ng phone, ito yung dapat nyong malaman. Now, para naman sa akin, ito yung mga bagay na mabilisan lang dapat nyong i-consider as well pag bumibili kayo ng phone. Pag sinabi sa chipset na meron tayong 4nm fabrication, that means it's really power efficient, supposedly. So most phones na merong 4nm na chipset can really last you for a long while. And depende na lang sa power management na in-apply ng isang brand kung paano or gaano ka-power saving yung chipset na yan. But for the most part, sa mga
phones na na-try ko with a 4nm chipset, hindi talaga sila mabilis mag-drain ng battery. And then isa pa madalas na ino-overlook natin, ano ba speed ng memory or ng storage niya? Is it UFS 2.1, UFS 2.2, or maybe UFS 3.1? So the higher the number, the better. So kung naka UFS 3.1 ka, that's definitely faster than something that has a UFS 2.1. Ang iiwasan nyo dapat is yung naka eMMC. So again, ang magagawa niyan para sa inyo is mas mabilis mag-copy ng file. Kung nag-shoot kayo ng photo, mas mabilis niya mara-write yung data sa memory nyo. And then pag nag-install and open kayo ng apps, mabilis lang rin. Next naman, syempre, yung big battery capacity. Hindi po gimmick yan. So, kung naka 5,000 mAh na battery yan or 6,000 mAh battery, kahit nasabihin natin na hindi ganun kaganda yung fabrication ng chipset na ginamit, malaki pa rin yung battery capacity na yan, and that will last you for at least 1 day and a half or maybe 2 days or 3 days depending on your usage. Next naman is yung 5G. It is not hype. Hindi po hype yung 5G kasi legit po na mas mabilis yung speed ng 5G versus a 4G phone. So kung meron na kayong 5G network sa area nyo, I would highly recommend na i-pursue nyo na kumuha ng phone na merong 5G. I mean, marami ng murang 5G phones ngayon. So if that is something that would benefit you, na mapapakinabangan mo talaga, get something that has 5G. Isa pa sa mga phone features na gusto ko talaga is yung AMOLED display. Doesn't matter if 120Hz, 60Hz, basta AMOLED siya, that is something that I really like for myself. Kasi talagang napakaganda ng kulay and hindi siya gimmick. Makikita mo talaga yung disparity ng quality between an IPS versus an AMOLED display. So always talaga ako, pag phone na pinag-usapan, AMOLED ang hinahanap ko sa isang display. And then ito namang mga susunod na babanggitin ko, maaaring very important for you, for your particular use, for your particular preference. But for the most part, hindi naman siya ganun ka deal breaker these days. So 1, meron ba siyang headphone jack? Or 2, meron ba siyang memory card slot? And number 3, NFC. Meron na bang NFC yung phone nyo? Well, dito kasi sa Philippines, hindi pa gaanong widespread yung use ng NFC payment. But once it becomes readily available and widespread sa lahat, that is something that's very useful na hindi mo na kailangan magdala ng wallet. And lastly, yung water and dust proof rating, IP68, IP67. That all depends kung gaano ka important para sa'yo yung mga yan. But for me, medyo nasa lower tier na yan ng mga needs ko in a smartphone. So there you have it, guys. Those are the smartphone features na sa tingin namin mga tech YouTubers ay makakatulong sa inyo na hindi gimmick, hindi lang purong marketing. So hopefully nakatulong tong video na to, and please subscribe sa mga channels ng mga kasama natin dito sa video. And hopefully na-enjoy nyo, and again nakatulong sa inyo. And kung gusto nyo pa ng mga helpful videos, meron po tayong video dyan kung ano yung mga tips para bumili ng smartphone and kung ano yung mga gimmick features ng mga smartphones. So hopefully mapanood nyo yan. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.